Nakikita niyo po yan? Si Pangulong Marcos, yung pakikipagkamay. Sir Odi Lenon, shoutout po sa inyo. Yung pakikipagkamay ni Pangulong Bongbong Marcos, no po, dyan kay presidente ng China, si Xi Jinping. Oh, paano yan? Yari yung naratibo ng mga DDS dito. Bakit ho, mga kababayan? Kasi ang lagi ho nilang sinasabi ng mga DDS, mga boss, chief, amo, sir, na si Pangulong Bongbong Marcos, gera ang hatid sa ating bayan. Pagkakagulo ang hatid sa ating bayan. Pero isa po yan sa nagpapatunay, mga boss, chief, amo, sir, na diplomasya, madiplomasyang presidente ang ating Pangulo. At hindi basta-basta gera ang gusto. Di ba? Sa West Philippines Sea po, mga boss chief, amo, sir, alam nyo naman na alam nating lahat, mga kababayan, na yung tipo bang ang gusto lang ni Pangulong Bongbong Marcos ay sa atin, no? Sa atin, mapunta yung West Philippine Sea at hindi maagaw ng ibang bayan o hindi maagaw ng China. Which is, yan po mga kababayan, doon pa lang po sa pagkakaupo dati ni dating Pangulong Duterte. Tayo na ang binigyang karapatan dyan ng UNCLOS Di po ba? Ano po ba ginagawa ng China? Binubuli ho tayo. No? Dahil gustong-gusto nila na mapasa kanila ang West Philippine Sea. Dahil madami nga daw pong posibleng makuha doon sa West Philippine Sea. Tayo ho mga bossing, tayo na po yata yung mga pinaka mahaba ang pise o mahaba ang pagtitimpi mga kababayan. No? Mga Pilipino, oo, mga Pilipino ho, binabanatan ka na, pero hindi ka pwedeng pumalag kasi baka pag-umpisahan ng giyera. Kaya po ang ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno ng Pilipinas, Department of National Defense, sila General Bronner ho, mga kababayan, hanggat maaari, no, huwag patulan. Yung talagang gusto mo lang bakbakan, pero timpi lang. Kasi pasasaan pa at kumbaga tayo pa din ang makikinabang ng ganyan. Alam niyo ang Pangulo, hindi ko nakikita sa kanya na gusto niya ipahamak ang ating bansa. Di ba Sir Adictus Rex? At Brenda Barton, Analisa Oso at Odi Lenon? Hindi gusto ng ating Pangulo na mapasama po ang ating mga kababayan at mapasama po ang ating bansa. Hindi ho, mga boss chief, amo, sir. Ang gusto lang ng Pangulo, maging payapa, no? Na ipinaglalaban natin ang ating mga karapatan. Dati kay dating Pangulong Duterte, wala naman ho, mga bossing. Ano ginawa? Wala. Pinabayaan lang po ng pinabayaan. Yung West Philippine Sea, pinapasok na po ng mga helicopter ng China, mga bossing. Okay lang daw. Bakit? Bato-bato lang daw Tsaka buhangin lang daw po Di ba? Versus dito po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, diplomasya ang gusto nila, pag-uusap ang gusto nila para maintindihan ng isa't isa. No? Hindi yung talagang baragan tapos pag binarag ka na, wala na. Tahimik ka na. No? Nanilikado nga ho ang Pilipinas Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nanilikado ho, mga kababayan, lalo na ho yan, yung West Philippine Sea. Halos pagtayuan na ho lahat, mga boss chief, amo, siya, pero si Digong hindi pumapalag. Okay lang daw ho. Kawawa pa nga ho yung natin, mga kababayan nating mga mangingisda, kung matatandaan nyo ho, ninanakawan, inaagawan ng mga malalaking isda. Tapos kapalit, Yossi. Kapalit, Yossi at alak. Ang sabi ng dating Pangulo, barter ang tawag dyan. Biruin mo yung si Rokansaki. Barter ang tawag. Ano kukunin doon sa ating mga mangingisda? Yung pagkalalaking isda. Yung talagang pagkasasarap ho, pag binenta mo sa mga restaurant, 2,000, 3,000 presyo Tapos kapalit, bote ng gin na gawa sa China. Yossi ng China.
halagang mga 50 pesos, 80 pesos. Di po ba? Kaya nakikita ho natin mga kababayan, yung pagkakaiba ng dalawang presidente. Imagine niyo na lang po kung sakali na sa 2028 si Sara Duterte ang maging presidente. Imagine lang ho, wag ho kayong magagalit sa akin. No? baka sabihin nung iba, sabihin ni Sweet Sweetie, "Oy Mark, masabi-sabi na kahit imagine na maging presidente si Sara Duterte sa 2028, baka sabihin nyo, kinikilabutan kayo." Hindi, kunyari lang ho. No? O ya, kunyari na lang. Si Inday Sara ang maging presidente sa 2028. Sa tingin nyo po, ano ang magiging posisyon, ano ang magiging sitwasyon ng ating bayan dito sa China? Babalik na naman po ba tayo? Yung parang tayong mga aso na sunod-sunod, sunod ng sunod doon sa gusto nila? Baka nga ho, mga kababayan, yung sinasabi ng China, bakit kayo meron typhoon missile dyan sa Pilipinas? No, pinapainit ninyo ang sitwasyon ng Pilipinas at ng China. Aba, nasa pagkakaintindi na nila ho yun, mga bossing. Basta tayo, meron tayong dagdag depensa, anong pakialam natin doon sa sasabihin nila? Sabi ng China, bakit kayo may mga typhoon missile dyan sa Pilipinas? Ano gagawin nyo dyan? Ganyan. Di para siyempre, pag binuli nyo kami, kahit papaano, panlaban naman kami. Sinigundahan ng vice-presidente. Ano sabi ng vice-presidente? Oo nga bakit tayo may typhoon missile dito? No? Para saan? Sinigundahan ni Paulo Duterte. Yung nagsalita din about doon sa sinasabi ni General Bronner na yung missile natin ay kaya umabot ng China. Kumbaga ho, mga bossing, wala naman po nilabag na batas si General Bronner doon Parang inaano niya lang yon. Kumbaga, bilang isang bansa, ipakita mo na meron kang lakas at kaya mong idepensa ang sarili mong bansa. Di ba ganon? Para maiwasan yung mga pambubuli, yung mga panggegera nila, ipakita mo na uubra ka. Ipakita mo na may sasabihin ka. Ganon, mga kababayan. Iba lang ho talagang umintindi. Yang sila pulong Duterte. Kaya ho, ganyan, mga boss. Di ba? Kaya iba yung pagkakaintindi o iba ang gusto nilang pagkakaintindi doon sa mga ganung bagay. Pero ako ho, pakitaan mo ng tapang yung bumubuli sa'yo para sa susunod, hindi ka na bulihin. Ganun ho yun. Marinig ng China, naku, aabot daw yung typhoon missile nila dito sa China. Kung yun naman ho ang katotohanan, di mo ba? Kung yun ang katotohanan, mga kababayan, sinabi niya lang naman talaga. Kasi baka mapagalitan sila Pulong, sila Inday Sara Duterte, ni Xi Jinping. Baka lang ho. Sabi ni Sir Odi Lenon, kawawa tayo pag si Sara ang maging presidente sa 2028. Ubos ang kaban ng bayan. Makalaki ho ng confidential funds yan, ano? Anyway, alisin ko na ho ito, mga bossing. Pinang-umpisa lang ho natin yan. Ngayon po, mga boss, dakuin mo na, naku po, ito. Magagalit po yung mga taga Davao nito. Magagalit ang KOJC. Sabihin ng ibang taga Davao, "Hoy Mark, wag mo nga kami dinadamay dyan kay Kibuloy. Hindi porket taga Davao kami, gusto namin niya si Kibuloy. Hindi porket taga Davao kami, sinusuportahan namin niya si Kibuloy. Kaya wag mo kami madamay-damay diyan kay Kibuloy." Baka ganun sabihin ng mga taga Davao, ano?